Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Resali Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Kalasyaw Municipal Police Station ang isang lalaki na itinuturing ng top 1 most wanted person sa antas na municipal level noong Hulyo 20, 2026. Dahong alas 3:50 ng hapon, isinagawa ang operasyon sa Poblacion West, Kalasyaw, Pangasinan at naaresto sa Arias Sarandi. Sa bisa ng warrant of arrest, kaugnay ng kasong paglabag sa Republic Act No. 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 na walang rekomendadong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matapos ang pag-aresto ay dinala ang akusado sa himpilan ng Kalasyaw Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang mga legal na proseso bago iharap sa korte. Patuloy naman ang pagpapaigti ng Kalasyaw Municipal Police Station sa kampanya laban sa mga wanted person at iba pang mabag sa batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong Police News Network correspondent, Police Master Sergeant Carmela Danggecan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mabilis na nahuli ang suspek sa pagpatay sa Ateneo Dinaga grade school teacher na babae na 28 years old matapos ang mabilis at masusing operasyon ng operatiba ng Police Station 4 ng Naga City Police Office. Naaresto ang suspek sa barangay San Cirillo, Pasacao, Camarines Sur matapos ang walang humpay na follow-up operation ng kapulisan ng Naga City Police Office. Matatandaan, nitong alas 6 ng gabi nitong nakarang Sabado na matagpuan ang bangkay ng biktima sa ikalawang palapag ng kanyang bahay sa Decombs Bestan sa Barangay Pacul, Naga City. Malaking tulong sa agarang pagkilala at pagtuntun sa sospek ang kuha ng CCTV kung saan nakita itong gumalaw sa kamera at namataan ang tattoo sa kanyang katawan. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang buong motibo ng krimen at maharap sa kasong robbery and homicide at patong-patong na kaso ang sospek. Mabilis na aksyon, masusing investigasyon at walang tigil ng pagtugis patunay ng dedikasyon ng Naga City Police Office sa pagbibigay ng agarang hustisya at pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad. Mula sa Naga City Police Office, ako po si Police Corporal Carlo D. Mariano, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naka-full alert na ang National Capital Region Police Office bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatakda sa Hulyo 27 sa Batasang Pambansa Complex. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, ipatutupad ang mas pinaigting na security measures simula alas 5 ng hapon sa Hulyo 24 upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng naturang aktibidad. Kabuang 21,261 pulis ang itatalaga sa iba't ibang strategic area sa Metro Manila, kabilang ang paligid ng House of Representatives, pangunahing lansangan, transport terminals, border control points, rally areas, government facilities at iba pang kritikal na lugar
Bukod dito, nakahanda rin ang 3,000 augment personnel mula sa Police Regional Office 2, 4B at 5. Kasama sa ipatutupad na seguridad ang no-fly at no-drone zone sa mga itinalagang lugar, gayon din ang nationwide suspension ng permit to carry firearms outside the residence sa mismong araw ng SONA. Upang matiyak ang maayos na pamamahala ng mga pampublikong pagtitipon, magtatalaga ang NCRPO ng mahigit 11,000 civil disturbance management personnel na nakahanda sa anumang sitwasyon habang patuloy na iginagalang ang karapatan ng mamamayan sa mapayapang pagpapahayag. Samantala, magpapatupad din ng pansamantalang road closures at traffic rerouting sa ilang bahagi ng Quezon City, partikular sa mga rutang patungo at paligid sa Batasang Pambansa Complex. Pinayuhan ang mga motorista na sumunod sa mga ilalabas na traffic advisories ng NCRPO at Metropolitan Manila Development Authority. Tiniyak naman ng NCRPO na nakahanda ang kanilang mga tauhan at resources upang mapanatili ang seguridad hindi lamang sa SONA, kundi maging sa iba pang malalaking pagtitipon sa parehong araw. Kasabay nito, nananawagan ang Philippine National Police sa mga grupong magsasagawa ng mga kilos protesta na makipag-ugnayan sa mga otoridad, kumuha ng kinakailangang permit at tiyaking ligtas ang kanilang mga aktibidad. Ayon kay Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartatis Jr., kinilala ng PNP ang karapatan ng bawat mamamayan na magpahayag ng saloobin, kasabay ng panawagan na makipagtulungan at igalang ang mga pulis na itinalaga para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Patuloy namang hinihikayat ng PNP ang publiko na maging alerto, sumunod sa mga ipatutupad na seguridad at traffic measures at agad iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa 911 emergency hotline, alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patroluman Resali Umalay, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Formal nang binuksan ng Philippine National Police ang 44th Asianapol Conference sa pamamagitan ng 15th Executive Committee meeting na ginanap sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City. Pinangunahan ni Police Major General J.R. Kumigan, ang Director for Plans at Chairperson ng 15th EXCOM ang pagpupulong na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa 10 Asianapol member countries. Tinalakay rito ang mga pangunahing isyong may kaugnayan sa pagpapalakas ng regional cooperation laban sa cybercrime, illegal drugs, human trafficking, online child exploitation, at iba pang transnational crimes. Isinagawa ang 44th Asianapol Conference mula July 22 hanggang July 26, 2026 sa temang United in Vision, Securing People and Strengthening Collaboration na layuning palakasin ang ugnayan at pagtutulungan ng mga law enforcement agencies sa ASEAN sa pagtugon sa mga umiiral at umuusbong na banta sa seguridad. Sa pag-host ng komperensya, muling pinagtitibay ng Philippine National Police ang pangako nitong isulong ang mas matibay na pandaigdigang kooperasyon laban sa krimen alinsunod sa PNP-focused agenda at sa adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako, si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Gandang araw, bagong Pilipinas. Narito po tayo ngayon sa Bulwagang Lapu-Lapu, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City, kung saan nagaganap ang isang bloodletting activity na pinangungunahan ng PICAG at Philippine Blood Center. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Police Community Relations Month, matagumpay na nagsagawa ang Police Community Affairs and Development Group sa pangunguna ni Police Colonel Luis E. Gisik, Chief CAD, sa ilalim ng superbisyon ni Police Brigadier General Vina H. Gisman, Director PICAG, katuwang ang Philippine Blood Center ng isang bloodletting activity ngayong Hulyo 23 taong kasalukuyan sa Bulwagang Lapu-Lapu, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City.
Layunin ng aktibidad na makalikom ng sapat na supply ng dugo upang makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang blood transfusion habang isinusulong ang diwa ng malasakit, volunteerismo at paglilingkod sa komunidad. Dumalo at voluntaryong nag-donate ng dugo ang mga miyembro ng Philippine National Police mula sa PNP SAF, NCRPO, non-uniform personnel at iba pang national support units na naglalayong makatulong sa pagliligtas ng buhay ng kanilang kapwa. Ayon sa mga organizer, ang blood donation ay hindi lamang nakatutulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo, kundi nagsisilbi ring simbolo ng pagkakaisa, malasakit at responsibilidad ng bawat mamamayan sa komunidad. Good morning po sa ating lahat. Kami po sa Department of Health Philippine Blood Center ay nagpapasalamat po sa Philippine National Police, sa pangunguna po ng PKD at yung ating PNP Health Service sa pagkandak po at pakikiisa sa amin sa inisyatibang makapagbigay ng dugo po o yung voluntary blood donation program. Napakarami pong natutulungan nito na ating mga kababayan na mga pasyente dahil yung mga dugo na malilikom po natin dito at makokolekta ay mapupunta sa mga pasyente na nangangailangan ng dugo. Muli, kami po ay nagpapasalamat at sa patuloy na suporta ng Philippine National Police po sa voluntaryong pagbibigay ng dugo. Ang pambansang pulisya ay patuloy na sumusuporta sa mga ganitong aktibidad na siyang nagpapalakas ng ugnayan ng kapulisan at komunidad sa pamamagitan ng mga programang may positibong epekto sa lipunan. Dito po kami ngayon upang mag-donate ng dugo at sana po itong dugo na na-donate ko po is makatulong po sa ating mga kababayan na nangangailangan po. At sana po yung mga matulungan namin is magiging ligtas po sila. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jera de Duterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network, YouTube channel at Twitter account para sa mga live stream at replays. At real-time updates, manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.